Ang kwento ni Tomby. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating tagapakinig na itago na lang natin sa pangalang Subido. Walang eksaktong taon, probinsya ng La Union. Ayon kay Subido, ng mga panahong ito ay nanliligaw pa lamang siya kay Teresita. Palagi niyang dinadalaw sa tahanan kada hapon pagka-uwi ng dalaga galing trabaho. "Magandang hapon, Teresita. Kumusta naman yung araw mo?" Bati ni Subido. Kagaya ng dati, pagod pa din sa maghapon. Sinama ko ni tatay kanina sa kaingin para maglinis sa taniman namin. Tugon ni Teresita. Habang nagpapalitan ng ngiti ang dalawa, bigla namang dumating ang ama ni Teresita. May pasan-pasang bungkos na mga panggatong. "O Subido, ikaw pala yan. Saan ka ba galing?" Tanong ng ama ni Teresita. Diyan po kila Tata Isben. Nakialuyon ho." Tugon ni Subido. Para sa mga hindi nakakaalam, ang aluyon ay termino ng mga kabayan nating igurot para sa bayanihan. Ganun ba? O siya nga pala, Subido. Dadalo ka ba sa pasayawan mamayang gabi?" Muling tanong ng ama ng nililigawan. "Oo, kaya ho nga pala ako nandito. Para ipaalam sana sa inyo si Teresita kung pwede ko ba siyang isama mamayang gabi. Susunduin ko na lang ho mamayang 6:00. Tugon ni Subido. "Yun lang ba, iho? Walang problema sa akin. Basta mag-iingat kayong dalawa, ha?" Wika ng ama ni Teresita. Habang nag-uusap ang dalawa, bigla namang nagwika ang ama ni Teresita ng, Ay naku talaga itong si Sobido at Teresita May lakad na naman. pabirong wika ng ina. "Hayaan mo na yung dalawa. Kalapit baryo lang naman natin yung pupuntahan nila eh." Tugon sa asawa. O siya, kung pupunta kayo mamaya bilisan mong umuwi Sobido para naman makapaghanda ka na. Wika ng ina ni Teresita. Bago pa man sumapit ang 6:00 ng gabi, papunta na ang binata sa tahanan ni Teresita. Ngunit habang naglalakad, bigla siyang nakaamoy ng kung anong masangsang na amoy sa hangin. Kaya nagmamadaling hinanap ng binata kung saan ito nanggagaling. Maya-maya pa, biglang may dumaan sa tabi niya na kung anong nilalang. At nang akmang lilingunin sana, biglang nahulog ang hawak niyang lampara na kagad naman niyang pinulot. Pag-angat ni Subido ng paningin, biglang bumungad sa kanya ang napakalaking paa ng aso. Maihahalin tulad mo sa paa ng kabayo. Biglang napaatras ang binata at sinabing, "Put, anong klaseng nilalang ba to?" Wika ni Subido sa sarili. Sa paglalarawan ng binata, meron itong ulo na katulad sa aso. Ngunit ang pagkakaiba lamang sa ordinaryo, may isang sungay itong nakausli sa gitna ng ulo. Nangingitim ang pangil, katawan na katulad sa kabayo ngunit kulay itim, at meron itong buntot na mukhang dila ng ahas. Pagkatapos itong makita ni Subido, kaagad niyang hinagis sa nilalang ang dalang lampara. Tumalon sa hindi kalanimang bangin na nasa tabi. Pagkatalon, kaagad siyang nagtago sa madamong bahagi ng bangin habang bumubulong. "Diyos ko, pakiusap. Iligtas niyo po ako sa nilalang na to."
Wika ni Subido. Kabado at natatakot. Maya-maya pa, naisipan nitong tignan muli ang nilalang na nakita. Ngunit sa muling pagsilip sa kaninang pwesto, tanging ang nakasinding lampara na lamang ang nakita ni Subido. Dahan-dahan siyang lumabas sa pinagtataguan upang kunin ang lampara at nagmamadaling puntahan ang tahanan ng dalaga. Pagkarating sa tahanan ni Teresita, bumungad sa kanya ang dalaga, maging ang ama nitong umiinom ng kape sa silong ng tahanan. Pagkalingon ng dalaga sa kanya, nakita nito si Subidong tumatakbo at punit ang manggas sa bahagi ng damit. Oh, napaano ka, Subido? Tanong ni Teresita. May nagpakita sa akin eh. Mukhang demonyo. Doon oh, habang papunta ako dito. Tugon ni Subido. Habang inilalarawan ni Subido ang nilalang, biglang nagwika ang ama ni Teresita. Nako, aswang ang nakita mong nilalang iho. Noong panahong kasagsagan ng digmaan ang mga nilalang na yan ang naging katulong ng mga kafgo dito sa lugar natin para maprotektahan. Nahahanay ito sa mga lahi ng aswang gubat. Pero ang nakakapagtaka lang, ilang taon na rin ang nakakaraan simula nang umalis na yung lahing na yan dito sa lugar natin. Wika ng ama ni Teresita. Aswang gubat? Narinig ko na ho yung kwentong yan sa tatay ko dati. Pero hindi ko naman inaasahang makakakita ako ngayong gabi pa mismo. Tugon ni Subido. Oh, pasado 6:00 na pala. Bakit hindi pa kayo pumunta ng sayawan nang maabutan niyo pa yung pagbibigay nila ng pagkain? Biglang wika ng matanda. Habang naglalakad ang dalawa papuntang pasayawan, may nakasabay silang pastor mula sa simbahan. Magandang gabi sa inyo, Subido at Teresita. Pupunta din ba kayo sa pasayawan? Tanong ni Pastor Arturo. Opo, Pastor. Niyaya po ko nitong manliligaw ko kaya pinaunlakan ko. Tugon ni Teresita. Sa patuloy ng paglalakad ng tatlo, biglang may pumasok sa isip ni Subido. Napatanong sa pastor. Pastor Arturo, naniniwala ho ba kayo sa mga aswang? Tanong ni Subido. Bakit mo naman naitanong yan, iho? Pero sasagutin kita. Bilang sugo at instrumento ng simbahan, hindi dapat kami naniniwala sa mga ganyang nilalang. Pero kung ang totoo kong opinyon, may naging kaibigang aswang dati ang tatay ko noong mga panahong kaanib pa siya ng kafgo. Nandito na pala tayo kaagad. Pagsasalaysay ni Pastor Arturo. Hindi na naituloy ng pastor ang sinasabi sa kadahilanang nakarating na sila sa sayawan. Pagkarating nila sa lugar, saktong kakaunti na lamang ang mga nakapilang tao sa kusina. Hoy, kayo dyan! Kumain na ba kayo? Tanong ng ale sa dalawa. Nana Gloria, kayo ho ba yan? Tanong ng binata sa matanda. Subido, iho. Oo, ako nga. Halika't pumasok muna kayo sa pamamahay ko. Huwag kang mag-alala. Matatanaw nyo naman doon ang buong sayawan. Kaya makakanood kayo habang nagkwekwentuhan tayo. Tugon ni Nana Gloria. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap ni Nana Gloria at ng dalawa, biglang may lumapit na lalaki sa kanila at sinabing, Magandang gabi ho, Tandang Gloria. Sino ho tong bisita ninyo?
Tanong ng misteryosong lalaki. Ay, siya nga pala Pandong. Si Sobido. Anak ng kaibigan mong si Kipog. Yung babae naman ay ang nililigawan niyang si Teresita. Tugon ni Nana Gloria. Nang marinig ng lalaking nagngangalang Pandong ang sinabi ng matanda, bigla itong natigilan at napayakap sa binata. Ilang taon na ang nakalilipas. Parehong miyembro pa ng Kafgo ang tatay ni Subido at ang matalik na kaibigan nito na si Pandong. Isang gabi, habang nagpapahinga ang mga Kafgo sa kanilang kuta, bigla silang nakarinig ng umieko na putok sa paligid, kasabay ng pagbagsak ng isa nilang kasamahan at wala ng buhay. Nagmamadali namang nagsipulasa ng mga ito at kanya-kanyang tago sa likod ng mga puno. Dapa, madali kayo. May mga hapon. Pandong, nasan ka? Tanong ni Kipog sa mga kasama. Sa pagpapatuloy ng palitan ng putok ng magkabilang panig, nakita ni Kipog si Pandong. Nagmamadaling tumatakbo papalapit sa kinaroroonan niya. Kasama ang hukbo ng mga aswang gubat na nakapagpalit na ng mga kaanyuan. Kipog, ayos ka lang ba? Pasensya ka na. Kailangan kong pansamantalang umalis para tawagin ang hukbo ko. Wika ni Pandong. Matapos kausapin ito ang kaibigan, nagmamadali siyang dumistansya kay Kipog upang magpalit ng anyo. At nang tuluyang makapagpalit, bigla na lamang itong naglaho. At nang tignan ni Kipog ang mga sundalong Hapon, nakita niya doon ang kaibigan na pinagsusuwag at pinagkakalmot ang mga ito. Paghupa ng tensyon sa paligid, nagmamadaling nilapitan ni Kipog si Pandong at sinabing, "Pandong, ikaw na muna ang bahala dito sa kampo. Babalik lang muna ako sa yungib. Titignan ko lang ang kalagayan ng mag-ina ko." Wika ni Kipog. Wala ka nang dapat ipag-alala sa mag-ina mo, kaibigan. Inutusan ko na ang iilan sa mga mandirigma ko. Napuntahan ang pinagtataguan nila. Tugon ni Pandong. Matapos ang maikling pag-uusap ng dalawa, kagad namang umalis si Kipog at pinuntahan ang mag-ina. Pagkarating sa yungib, nadatnan niya ang mga mandirigma ni Pandong na nakaupo sa bukana habang nagbabantay. Pagkalapit ni Kipog sa mga mandirigma ni Pandong, bigla itong nagsabing, "Maraming salamat sa pagbabantay niyo sa mag-ina ko, Tiago. Nasaan sila?" Tanong ni Kipog. "Walang anumang Ginoong Kipog. Tungkulin naming pangalagaan ang mag-ina mo. At kagaya ng utos sa amin ni Pinunong Pandong, nariyan po sila sa loob. Pinapatulog ng asawa niyo yung bata." Tugon ni Tiago. Balik tayo sa kasalukuyan. Nagtaka si Subido sa ginawa ni Pandong. Kasabay nito ay kagad naman siyang nagtanong, Manong, tama ba yung narinig ko? Kaibigan kayo dati ni tatay?" Tanong ni Subido. Oo, matalik na magkaibigan kami ng tatay mo. Kahawig mo nga talaga siya eh. Alam mo bang bago namatay ang tatay mo, ibiniling ka niya sa akin. At ngayong kaharap na kita, ang daming bumabalik na alaala namin ng tatay mo. Tugon ni Pandong. Sa pagpapatuloy ng pag-uusap ng dalawa, patuloy ang paglalim ng gabi. Manoy Pandong, mauna na ho kaming umuwi ni Teresita ha. Baka nag-aalala na yung mga magulang niya eh." Pagpapaalam ng binata. Ayaw siya, sige. Hindi ko na kayo ihahatid para naman magkaroon kayo ng magandang pag-uusap habang naglalakad. Siya nga pala to. Para sa'yo.
Tugon ni Pandong. Iniabot nito sa binata ang isang pulang supot na naglalaman ng kung anong bagay sa loob. Pagkakuha ni Subido, nakita niyang may sunog ang palad ni Pandong. Tanggapin mo to, Subido. Yan ang iniwang alaala ng tatay mo para sa'yo. Ibinigay sa akin niya ni Kipog bago siya malagutan ng hininga. Saka mo na yan buksan pag nasa panganib ka na. Wika ni Pandong. Habang naglalakad pa uwi ang dalawa, tuloy naman ang kanilang pag-uusap. Subido, ano ba yung binigay sa'yo ng tiyo Pandong mo? Tanong ni Teresita. Malay ko ba, Teresita? Pero para bang ang gaan ng loob ko kapag nakadikit to sa katawan ko. Bilisan na nga nating makauwi. Tugon ni Subido. Hindi pa man natatapos sa pagsasalita ang binata. May biglang lumitaw malapit sa kinaroroonan nila na isang panauhin. Sa paglalarawan ni Subido, isang tao ngunit mapula ang mga mata. Malakaliskis ng buhaya ang balat at nakaangat lahat ng buhok na kasing tigas ng alambre. Isang aswang. Napaatras ang dalawa sa kinaroroonan dahil sa matinding takot. Teresita, mauna ka nang uwi sa bahay niyo. Kahit anong mangyari, huwag kang lilingon. Wika ni Subido. Ngunit pilit siyang hinihila ni Teresita para tumakbo. Nang akmang susunggaban na ng nilalang si Subido, bigla na lamang itong tumalsik sa isang puno at pagtingin ng binata sa kaliwa. Huwag na huwag kang magkakamaling galawin ng batang yan, demonyo ka! Naroon si Pandong. Bigla na lamang lumitaw sa harapan habang humihitit ng sigarilyo. Gulat na gulat si Subido dahil bigla na lang itong sumulpot na parang kabute. Manong Pandong, paanong... Naudlot at gulat na wika ni Subido. Mamaya ka na magtanong, Subido. Tumakbo ka na, bilisan mo. Magigising din yan. Wika ni Pandong. Kagad namang kumaripas ng takbo ang mga ito, papunta sa tahanan ni Pandong. Pagkarating nila sa bakurang bahagi, nagmamadaling nagpakawala si Pandong ng mga palipad hangin para sa kanilang proteksyon. Pagkapasok sa loob ng tahanan, ligtas na tayo mga bata. Subido, nasan ba yung binigay ko sa yung pulang supot? Hindi ba't sinabi kong buksan mo yun sa oras na malagay ka sa peligro? Wika ni Pandong. Ano ho bang laman ito? Tanong ni Subido habang dahan-dahang binubuksan ng supot. Pagkabukas ng binata sa pulang supot, bumungad sa kanyang mga mata ang hugis triangulong bagay na ginawang kwintas. Nakabalot ito sa isang uri ng dahon na may mga nakasulat na mga kataga sa magkabilang bahagi nito. Yan ang agimat ng tatay mo, Subido. Ang tawag sa medalyon na yan, Tres Pico o Tres Pico Roma. Kaya ko yan binalot sa dahon para selyuhan at hindi ko mawala sa bagay na yan ang naipong pondo ng tatay mo. Malakas na gamit yan kung tutusin, iho. Pero kailangan mo munang pag-aralan kung paano mo mapapakapit sa katawan mo. Wika ni Pandong. Siya nga ho pala, Manong. Napano po yung kamay nyo? Napansin ko ho yung kanina sa bahay ni Nana Gloria Tanong ni Subido. Bigla namang napangiti si Pandong, kasabay ng pagsabing, Eto ba? Gawa ito ng agimat na hawak mo, iho. Noong ibinabalot at siselyuhan ko na yan sa dahon, hindi ko na malayang nakasagi na pala sa kamay ko. Kaya yan,
May naiwan patuloy na malaking peklat. Tugon ni Pandong. Nagtaka si Subido sa sinagot nito. Ngunit hindi niya na tinangkang tanungin pa. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, nailahad naman ni Pandong sa binata kung paano niya matututunang gamitin ang agimat na iniwan sa kanya ng ama. Subido, para matutunan mo kung paano mo yan mapapagana at mapapakapit sa katawan mo, kailangan mo ng gabay ng pastor na nagngangalang Arturo. Tanging siya lamang ang may kakayahang magturo o gumabay sa'yo kung paano ang tamang proseso ng pakikipag-isa ng tao at hawak nitong agimat. Pasensya ka na iho ha. Wala akong kakayahang ituro ang mga nakapaloob na aral sa agimat na yan. Magkaiba kasi kami ng karunungan ng tatay mo eh. Pagpapaliwanag ni Pandong. Matapos yun, sinabihan ni Pandong ang dalawa na doon na muna pansamantalang manatili sa tahanan. Mapanganib para sa kanilang dalawa ang umuwi ng 10 oras ng gabi. Pagsapit ng umaga, maaga silang ginising ni Pandong para makapag-almusal. O Subido, wala ka bang gagawin mamaya? Kung wala sasamahan kita sa tahanan ni Pastor Arturo pagkatapos nating ihatid ang kasintahan mo. Wika ni Pandong. Pagkarating ng 3 sa bakuran nila Teresita, bumungad sa kanila ang mukha ng mga nag-aalalang magulang ng dalaga. Nagpresenta na si Pandong na magpaliwanag sa mga magulang ng dalaga kung bakit hindi nakauwi ang mga ito kagabi. Matapos magpaliwanag ni Pandong, kagad naman itong nagpaalam kasama ang binata. Papunta na sila sa tahanan ni Pastor Arturo. Makalipas ang ilang oras, narating na nga nila ang tahanan ng pastor. Kagad namang kumatok si Subido upang kumpirmahin kung naroon ang pastor. Tao po. Pastor, nandyan ho ba kayo sa loob? Wika ni Subido. Lumipas ang ilang minuto. Tuluyan namang bumukas ang pintuan ng tahanan. Bumungad sa harapan si Pastor Arturo. Sabay sabi, Subido, ikaw pala yan. Bakit ka nandito? Saka sino yung kasama mo? tanong ni Pastor Arturo. May mga importanteng bagay po sana ako itatanong, Pastor eh. Tugon ni Subido. Kasabay nun, inilabas ng binata ang agimat na binigay ng ama. Pagkakita ni Pastor Arturo, bahagya itong napaatras at nanlaki ang mga mata sa nakita. Ang agimat respi ko ni Kipog. Papaano mo nakuha yan? Hali kayo doon tayo sa loob mag-usap. Wika ni Pastor Arturo. Siya mismo ang nag-iisang anak ni Kipog. At saka hindi mo ba ako naaalala? Sabat ni Pandong. Matapos magsalita ni Pandong, maigi namang tinitigan ng pastor ang itsura nito at hindi nagtagal ay naalala naman ng matanda. Pandong, ang pinuno ng mga aswang gubat. Ikaw ba yan? Gulat na wika ng pastor. Ano? Pinuno? Aswang? Totoo po ba yung mga narinig ko, Manong? Aswang po kayo? Tanong ng binata. Tama ang narinig mo, iho. Ang malademonyong nilalang na may nag-iisang sungay sa ulo na nakita mo noong isang gabi. Ako yun. May hinahabol akong isang abwa kaya nasa ganung anyo ako. Tugon ni Pandong. Kung ganun, paano po kayo nagkakilala ni Pastor Arturo?
Muling tanong ng binata. Matagal na panahon na rin ang lumipas mula noon. Iniligtas niya ako sa mga abwak. Yung kamuntikang pumatay sa inyo nung isang gabi. Tugon ni Pandong. Tama ba ang narinig ko, Pandong? Tinangkang atakihin ng abwak si Subido. Bakit naman nangyari yun? Tanong ng pastor. Matapos marinig ang nangyayari sa binata. Sa kasamaang palad. Oo. Maaring ang dahilan ay ang trespiko ng yumao kong kaibigan na si Kipog. Nasa loob ng trespikong yan ang kaluluwa ng mga pinuno ng abwak na isinelyo ni Kipog. Ilang taon na ang nakalilipas. Kinakailangan nila yang mawasa para mapakawala ng kaluluwa ng pinuno nila. Tugon ni Pandong. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, inilahad na ni Pandong ang kanilang pakay sa lugar. At nang malaman ito ni Pastor Arturo, wala namang pag-aatubiling tinanggap na matanda ang nais mangyari ng dalawa. Bukas na bukas, iho. Sisimulan na natin ang pagsasanay mo. Sa ngayon, kailangan muna nating patibayin at palakasin ang depensa at bakod ng tahanan ko. Sigurado kung alam na ng mga abwak kung nasan ka ngayon. Pero huwag kang mag-alala. Nandito kami ni Pandong para ipagtanggol ka hanggat kulang ka pa sa kaalaman. Wika ni Pastor Arturo. Sa pag-aagaw ng liwanag at dilim, tuluyan na nilang napagtibay ang mga bakod at depensa ng bahay ni Pastor Arturo. Nang mga oras ding yun, may nararamdamang mga nilalang si Pandong at Pastor Arturo. Ang trespikong suot naman ni Subido, unti-unti nang bumibigat at umiinit. Ligpitin na natin ang mga gamit para makapaghapunan na tayo. Batid kong maya-maya lamang, meron tayong magsisidatingan na mga panauhin. Wika ni Pastor Arturo. Matapos sabihin niyo ng pastor, nagmamadali nilang niligpit ang mga ginamit sa pag-aayos ng bakod. Nang akmang papasok na ang tatlo sa tahanan, bigla namang nagwika si Pandong. Pastor Arturo, Subido, mauna na kayong pumasok. Pupunta lang muna ako sa ilog para kumuha ng mga bagakay. Wika ni Pandong. Matapos makapagpaalam, nagmamadali na itong umalis. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na si Pandong sa ilog. Kagad naman itong naghanap ng mga makukuhang bagakay upang mabilis na makabalik sa pamamahay ni Pastor Arturo. Pagkakuha ni Pandong ng mga bagakay, bigla naman itong nakaramdam na may mga papalapit sa kanya. Dahil isang mataas na uri ng aswang si Pandong, napagtanto niyang napakadami ng mga ito. Kaya pinunasan niya ang mga nakuhang bagakay at nagmamadaling tumakbo sa bahay ni Pastor Arturo. Sa pagpapatuloy ng pagtakbo ni Pandong, naabutan siya ng mga nilalang. Kaya binunot niya ang inusalang bagakay, ginawang sibat at binato sa mga nilalang. Pagkabato ni Pandong, nagulat ang mga elemento dahil bigla na lamang dumami ang nag-iisang sibat na binato ni Pandong. Halos makalahati niya ang bilang ng mga ito dahil sa usal na pinagkaloob niya sa bagakay. Makalipas ang ilang minuto, nakarating na ito sa puno ng mangga malapit sa bakuran ni Pastor Arturo. Habang papalapit sa tahanan, sumisigaw naman ito upang malaman ng dalawa na nakarating na siya roon. Pastor, Subido, paparating na mga abwak. Sigaw ni Pandong. Nang marinig ito ng dalawa, pagkabukas nila ng pinto ng tahanan,
Bumungad sa kanila si Pandong na may pasang bagakay at patuloy sa pagsigaw. Nang makalapit na si Pandong sa dalawa, kagad nitong kinalas ang tali ng mga bagakay upang gamiting sandata sa papalapit na mga nilalang. Makalipas ang ilang sandali, nagsidatingan na ang pangkat ng abwak na humahabol kay Pandong. Pastor Arturo, kahit anong mangyari, dapat nating protektahan si Subido at ang agimat. Wika ni Pandong. Sa pagpapatuloy ng tensyon sa paligid, sumugod na sa kinaroroonan nila ang pangkat ng mga abwak. Kasabay nito ang agarang distansya ni Pandong sa dalawa upang makapagpalit ng anyo. Matapos yon, natigilan naman ang mga pangkat ng abwak dahil sa naramdamang nakatagong presensya ni Pandong. Kagad nagsipulasan ng mga ito. Ngunit huli na ang lahat. Bigla na lamang lumitaw si Pandong sa harapan nila. Walang awa silang pinagsusuwag ni Pandong hanggang sa meron na lamang natirang isa sa kanila. Kasabay ng paglapit ni Pandong, ang pagkagat nito sa braso ng nilalang. Sa ngayon, bubuhayin kita para ikaw ang magsabi sa kasalukuyang namumuno sa inyo. Lumayas na kayo sa lugar na ito. Wika ni Pandong. Matapos ang pangyayari, naglakad si Pandong pabalik ng tahanan upang sabihin ang pagpapatakas niya sa isang abwak. Pagsapit ng umaga, maagang nagising si Subido upang magluto ng makakain. Ngunit pagkarating niya sa kusina, nadatnan niya ang pastor na tapos na sa pagluluto. Maghanda ka na, Subido. Ito na ang umpisa ng iyong pagsasanay. Wika ni Pastor Arturo. Teka, nasan po si Manong Pandong? Tanong ng binata. Maagang umalis si Pandong para kunin ang mga kakailanganin sa iyong pagsasanay. Tugon ni Pastor Arturo. Matapos kumain ng dalawa, nakarating na si Pandong. Dala ang isang sako na naglalaman ng mga prutas at isang bagay na nakabalot sa pulang tela. Siya nga pala, Subido. Yan ang magsisilbi mong sandata sa pakikipaglaban. Huwag kang mag-alala. Ako ang magtuturo sa iyo sa kumbate pisikal. At si Pastor naman sa espiritual. Wika ni Pandong. Pagkaalis ni Subido sa telang nakabalot na binigay ni Pandong, bumungad naman sa mga mata ng binata ang isang punyal na sa paglalarawan ni Subido. Gawa ang talim sa buto na may mga nakaukit na kataga at ang hawakan naman ay korting sungay ng kalabaw. Yan ang punyal ni Kipog. Gawa ang talim niyan sa buto ng maharlikang engkanto. At ang hawakan naman ng punyal na yan ay gawa sa sungay ng kalabaw. Wika ni Pandong. Matapos ang kanilang pag-uusap, sinimulan na nga ni Pastor Arturo ang pagtuturo sa binata. Unang itinuro niya kung papaano papataasin ang bakod at poder sa katawan. Dahil sa gabay ni Pastor Arturo at Pandong, madaling natutunan ng binata ang mga tamang pamamaraan sa paggamit ng mga buhay na salita. Halos isang buwan ang ginugol ni Subido para sa pagsasanay kung papaano magkakarga ng sumpa sa tangang punyal. Isang hapon, naisipan nila Pastor Arturo at Pandong na subukan ang mga natutunan ng binata sa isang aktwal na kumbate. Kaya kagad nilang inabisuhan ang binata na pansamantalang itigil ang pagsasanay sa araw na yon. Iyo, sa ngayon,
Hanggang dyan na lang muna ang pagsasanay mo sa araw na ito. Gustong makita ni Pastor Arturo ang resulta ng pagsasanay mo sa loob ng maiksing panahon. Kaya magbalot ka na ng mga gamit mo nang makauwi na tayo. Nang makapagpahinga ka at magkaroon ng sapat na lakas para sa gagawin natin mamayang gabi. Wika ni Pandong. O, gagawin? Ano po bang ibig niyong sabihin? Mamayang gabi po, Manong Pandong? Tanong ni Subido. Pupunta tayo sa kabilang baryo, iho. Nabalitaan namin kaninong umaga. May isang pangkat na mga aswang na nanggugulo at nambibiktima sa lugar na yon tuwing sasapit ang dilim. Tugon ni Pastor Arturo. Hanggang sa sumapit ang 7:00 ng gabi. Nagsipaghanda na ang tatlo sa pagpunta sa kabilang barangay. Dala ng binata ang punyal ng ama upang subukan ang natutunang aral tungkol sa mga sumpa. Lumipas ang 1 oras. Nakarating na nga ang tatlo sa kanilang destinasyon. Dito na tayo mag-aantay at magpapalalim ng gabi. Wika ni Pandong habang nakangisi at nakatingin sa bungkos ng saging at tinatangkang abutin ng 1 piraso. Teka, pahingi naman ako, Manong. Pabirong wika ng binata. Aba, bigyan mo na rin ako. Dagdag pa ng pastor. Lumipas pa ang ilang oras. Biglang nakaramdam si Pandong ng presensya ng mga aswang. Maganda na kayong dalawa. Nandito na ang mga panauhing demonyo natin. Wika ni Pandong. Matapos ang mga salitang yun, kagad na tumakbo ang tatlo sa kinaroroonan ng mga aswang. Nakita nila ang mga ito na papalapit sa isang tahanan. Kaya kagad nag-usalang pastor ng sabulag upang hindi mamalayan ng mga nakatira sa bahay kung ano ang gagawin nila. Magandang gabi, mga Ginoo. Pagbati ni Pandong sa tatlong aswang. Sino kaya? Mga pakilamero. Tugon ng aswang. Ano sa tingin niyo yung ginagawa niyo, ha? At kung ako sa inyo, itigil niyo na yung masama niyong binabalak. Banta ni Pandong. At sino ka sa tingin mo, bata? Aba! Ang lakas naman ng loob mo. Umalis na kayo kung gusto niyo pang masilayan ang sikat ng araw kinabukasan. Tugon ng isang aswang. Ngunit dahil sa sinabi nito, nag-init ang ulo ng binata at dahan-dahang humawak sa punyal. Manonood na lang kami ni Pastor Bata, ha? Ipakita mo sa amin kung ano ang mga natutunan mo sa pagsasanay mo. Wika ni Pandong. Maya-maya pa, binunot na nga ni Subido ang punyal at inusala ng isang uri ng sumpa. Pagkakita ng mga aswang sa ginawa ni Subido, nagmamadaling nagpalit anyo ang mga ito. Huwag mo kaming mamaliitin, bata. Akala mo ba, kaya mo kami ng nag-iisak? Naudlot na wika ng aswang dahil biglang lumitaw ang binata sa likuran. Sabay saksak ng punyal sa leeg nito na sanhi ng agarang pagkamatay. Matapos makita ng mga kasamahan ang nangyari, kagad silang nagsipulasan upang makaligtas sa susunod na gagawin ng binata. Ngunit hinabol ito ni Subido para tapusin na ang pamemerwisyo ng mga nilalang. Matapos ang ilang minutong paghahabulan, bumalik na ang binata sa kinaroroonan nila Pandong. Dala ang bangkay ng 2 tumakas na aswang. Ilibing na natin ang mga ito.
nang makauwi na tayo. Wika ni Subido. Pagkalibing nila sa bangkay ng mga aswang, kagad namang umalis ang tatlo sa lugar. Pinauna ni Pandong ang dalawa at sinabing may balak siyang iuwi ang isang bungkos ng hinog na saging na kinain nila kanina. Makalipas ang halos 1.5 taon, tuluyan nang nakumpleto ni Subido ang pagsasanay sa dalawa. Akala ng tatlo, tapos na ang engkwentro nila sa mga abwak. Kaya naman naging panatag silang namuhay araw-araw. Ngunit may isang pangyayari ang hindi nila inaasahang magaganap. Isang gabi, habang pauwi na si Subido galing kaingin, meron itong naaninag na isang figura na nakaharang sa daan. Kaya inilawan ito ni Subido gamit ang hawak-hawak na sulo. Nang mailawan ito ng binata, bigla na lang umihip ang isang napakainit at mabahong hangin papunta sa kanya. Kaya namatay ang hawak niyang sulo at napatakip ito ng ilong. Makalipas ang ilang sandali, naisip niyang muling sandihan ang hawak na sulo. Ngunit naubos na pala ang palito ng posporong dala. Kaya napilitan itong maglakad kahit sobrang dilim ng paligid. Makalipas ang ilang oras, nakarating na ang binata sa bahay ni Pastor Arturo. Kagad namang nilahad ni Subido ang nangyari sa daan habang pauwi sa tahanan ng pastor. Kung hindi ako nagkakamali, iho, nagbalik na ang mga abwak. Nasa ugali na ng mga aswang ang gumanti o bumalik para makuha kung ano man ang gustuhin. Wika ni Pastor Arturo. Maya-maya pa, biglang nagulat ang dalawa dahil bigla na lamang may kumatok sa pintuan ng tahanan. Ginoong Arturo, Subido, madali kayo. Buksan niyo ang pinto. Wika ni Pandong mula sa labas ng tahanan. Patuloy pa rin sa paghingal habang kumakatok. Maganda na kayo. May nakita akong isang puluto ng aswang na papalapit dito sa kinaroroonan natin. Alam kong tayo ang pakay ng mga yan. Ano bang iniisip ng mga demonyong to? Bigla na lang silang bumalik dito sa baryo natin. Digmaan ba ang hinahanap nila? Pues sige. Naway bigyan tayo ng mga yan na magandang laban sa gabing ito. Wika ni Pandong habang patuloy pa rin sa paghabol ng hininga. Tama nga ako ng hinala. Babalik at babalik ang mga yan para kunin ang gusto nila. Subido, mag-iingat ka. Hindi dapat mapasa kamay nila ang 3 pikong tangan mo. Wika ni Pastor Arturo sa binata. Huwag po kayong maglala, Pastor. Kayang-kaya ko po ang sarili ko. At isa pa, gusto ko ding subukan yung mga karunungang natutunan ko dahil sa gabay niyo sa pagsasanay ko eh. Tugon ni Subido. Matapos ang maigsing pag-uusap, naghanda na ang tatlo sa nalalapit na digmaan na haharapin. Nagmamadaling kinuha ni Pastor Arturo at Subido ang kanilang kagamitan. Isinukbit ng binata ang punyal ng ama sa tagiliran. Habang si Pandong naman, nagpunta na sa labas upang makapag-isip ng estratehiya na kanilang gagawin. Maya-maya pa, lumabas ang dalawa sa tahanan kasabay ng pagtataas ng bakod at puder sa katawan. Dumistansya naman si Pandong sa mga ito dahil sa sobrang nakakasunog na presensya ng dalawa. Ilang minuto pa ang lumipas. Natanaw na nila ang pulutong ng aswang na papalapit sa kanilang tahanan. Kasabay nito ang pagtakbo ni Pandong at ang agarang pagpapalit ng anyo upang salubungin ang mga ito. Dinala nyo dito ang digmaan. Pwes, hindi namin kayo uurungan. Magkakamatayan tayo.
bago nyo makuha ang inyong gusto. Wika ni Pastor Arturo, sabay sugod sa rumaragas ang mga aswang. Kasabay ng pagwika ng pastor, ang agara namang pag-usal ni Subido sa agimat ng ama at punyal, habang sinasabayan si Pastor Arturo sa pagtakbo papasugod sa mga aswang. Akin na ang mga demonyong nasa kanan, iho. Sa'yo naman ang sa kaliwa. Mag-iingat ka, Subido. Ikaw at ang agimat ang pakay ng mga yan. Wika ng pastor sa binata. Huwag niyo po akong alalahanin, pastor. Alam kong umaapaw ang lakas na meron ako. At tatalunin ko ang hukbo ng mga aswang na yan. Tugon ng binata. Sa pagpapatuloy ng digmaan, tuluyang tumindi ang tensyon sa paligid. Si Pandong na mga oras na yon, naliligo na sa dugo ng mga kalaban dahil sa sobrang brutal ng ginagawang pagpaslang. Ayon kay Subido, ang mga demonyong nalalapitan noon ni Pandong, kinakagat at ang iba naman, hinahati ang katawan at binabato sa mga kasamahan nito. Sa kabilang dako naman, patuloy pa rin ang pakikipaglaban ni Pastor Arturo sa mga aswang. Namangha noon si Subido dahil kahit matanda na ang pastor, para pa rin itong hangin kung kumilos. Bigla itong naglalaho sa mata ng mga kalaban, kasabay ng pagtusok sa puso ng mga aswang, gamit ang inusalang bagakay. Habang si Subido naman, nakapas lang na ng humigit kumulang 15 aswang, sa loob lamang na maiksing oras gamit ang punyal na gawa sa buto ng engkanto. Huwag kayong magdadala ng digmaan dito sa lugar namin kung hindi nyo kami mabibigyan ng magandang laban. Wika ni Pandong. Hawak-hawak ang bangkay ng aswang, sabay bato sa kinaroroonan ng mga kasamahan nito. Kauri ka namin. Bakit ka pumapanig sa mga pangahas na antingero na yan? Tanong ng isang aswang kay Pandong. Wala kang karapatang itanong sa akin yan, demonyo. Tugon ni Pandong. Sabay unday ng saksak sa tagiliran sanhi ng agarang kamatayan. Sinasayang nyo lang yung mga buhay nyo eh. Sa gagawin kong to, alam kong madadala na kayo. Naway dalhin nyo sa kabilang buhay ang masasaksihan nyo sa gabing ito. Wika ni Subido. Matapos ang mga katagang yun, biglang umihip ang napakalakas na hangin at agarang tumakip ang ulap sa buwan. Ilang segundo pa ang lumipas. Nagulat ang lahat dahil bigla ang nagkulay asul ang mga mata ni Subido. Bigla ang nagkaroon ng nagliliwanag na kulay asul sa batok, mukha at katawan. Kasabay ng pagbabagong anyo ng punyal na naging isang karit. May hahalin tulad mo ang wangis nito sa karit ni kamatayan. Ngunit meron itong magkabilaang talim. Pagkatapos ng pangyayaring yun, nawala si Subido. Bigla ang nagliyab ang kalahati ng hukbo ng mga aswang, napapalapit sa kanilang kinaroroonan. Nang makita ng mga aswang ang ginawa ng binata, kagad silang nagsipulasan. Ngunit huli na ang lahat. Sa bawat kumpas ni Subido sa kanang kamay, hindi may paliwanag ang paglitaw ng nagliliwanag at umuusok na kulay asul na mga lagusan na biglang humigop sa kaluluwa at katawan ng mga papatakas na nilalang. Nang mga oras na yon, biglang tumahimik ang kapaligiran at tanging huni na lamang ng insekto ang naririnig sa paligid. Matapos ang pangyayaring yon, bigla ang bumagsak ang katawan ng binata sa lupa at nawala ng malay. Nagmamadali itong tinakbo nila Pandong. Pinasok sa loob ng tahanan upang gamutin. Subido,
Gumising ka. Subido. Madali ka, Pastor. Ipasok natin siya sa loob ng bahay. Wika ni Pandong. Nag-aalala ito sa sinapit ng binata. Nang maipasok nila sa loob si Subido, inumpisahan na nila itong gamutin sa paraang alam nila. Humihinga pa naman ang binata ngunit wala itong malay. Kinabukasan, hapon na nang nagising ang binata, ngunit hindi nito maigalaw ang buo niyang katawan. Pastor, Manong Pandong, nasan po kayo? Wika ni Subido. Maya-maya pa, lumapit ang dalawa sa tabi ng binata. Ayos ka lang ba, iho? Hindi mo ba alam ang epekto ng ginawa mong yon? Kapalit ng ganong kalakas na kapangyarihan ay ang 30 taon ng buhay mo. Wika nito kay Subido. Wala na ho akong ibang pagpipilian, Manong Pandong eh. Yun lang po yung naiisip kong dahilan para madali nating magapi yung mga demonyo. Hindi ko hahayaang may mamatay sa inyong dalawa ni Pastor. Tugon ni Arturo. Mababalda ng 1 buwan ang katawan mo dahil sa epekto ng ginawa mong yun, iho. Pero wag kang mag-alala. Kami muna ni Pastor Arturo ang magsisilbi mong kamay at paa habang nagpapagaling ka. Wika ni Pandong. Hayaan mo, bata. Kami ng tiyuhin mo ang mag-aalaga sa iyo. Kapalit ng kabayanihang ginawa mo, iho. Dagdag pa ni Pastor Arturo. Makalipas ang 1 taon, ikinasal nga si Subido kay Teresita. Si Pastor Arturo pa mismo ang nagkasal sa dalawa at hindi kalaunan. Nagbunga ang kanilang pagmamahalan ng isang batang lalaki. Nasundan pa ito ng isang babae. Namuhay ng mapayapa ang mag-asawa sa kabila ng mga pangyayaring yon. Ngunit hindi nagtagal. Lumisan na si Pandong sa kanilang lugar. At ni hindi na ito nagpaalam pa kay Subido. At maging si Pastor Arturo. Hindi alam ang rason ng paglisan. Nagpapasalamat nga pala ako sa nagpadala ng ating kwento. Nawa ay nagustuhan niyo ang inyong napakinggan. Nagpapasalamat din ako sa lahat ng sumusuporta sa ating channel. Nawa ay patuloy niyong suportahan at pakinggan ang ating mga kwento. Hanggang sa muling pakikinig. Paalam.